Sino nga ba ang banal na espiritu? Marami sa karamihan sa atin, ang banal na espiritu ay tinatawag na kapag tinanong is ano ang banal na espiritu. It's not ano but it's rather who. Sino ang banal na espiritu? Dahil ang banal na espiritu ay kasama po sa tatlong persona sa Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Siya po ay persons of the Holy Spirit. So hindi po siya bagay, hindi po siya force, kundi siya po ay isang persona. So atin pong basahin sa Corinthians 1:13. Sabi po dito, naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at pakikipag-isa sa banal na Espiritu. Dito po sa talatang ito, ipinakikita na siya po ay kasama sa tatlong persona po. So, ano nga po ba ang papel ng ating mahal na banal na espiritu at kailan po ba natin nakukuha ang banal na espiritu? The moment we accept Jesus as Lord and Savior, tayo po ay nababautismuhan ng banal na espiritu. Basahin po natin yan sa Corinthians, 2 Corinthians 1:22. So sabi po dito, tinataka niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang katunayan, tutuparin niya ang kanyang pangako. Yan. The moment po na tayo ay nag-accept kay Jesus Christ as Lord and Savior, tayo po ay kakasihan ng banal na espiritu upang ito po yung ating seal as redemption po ng ating Panginoong Hesukristo. Narito rin po sa Efeso 1:13-14, hayaan nyo pong basahin ko rin sa inyo. Sabi po dito, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. So it is a seal or a mark na tayo ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesukristo at ito rin yung seal na tayo ay kabilang na sa pamilya ng ating Panginoong Hesukristo. Nakasulat na ang ating pangalan sa aklat ng buhay. So ano nga ba ang papel ng banal na espiritu sa atin bilang tayo ay mga Kristiyano? So ang banal na espiritu is another helper po para sa atin. Siya po ang magtuturo sa atin kung ano po yung mga aral na itinuro ng Panginoong Hesukristo nung siya ay narito sa mundong ito. He will going to remind us yung mga teaching ng ating Panginoong Hesukristo. Yung mga aral lamang po na nagmumula kay Jesus Christ ang kanyang ituturo. Hindi po siya magtuturo ng iba pang mga aral, kundi i-remind niya sa atin ang mga turo ni Jesus Christ at ang salita ng ating Panginoon. So, He is also our counselor, our guidance, at siya po ang kumikilos dito sa mundong ito. Na after ni Jesus Christ po na resurrect at siya po ay umakyat sa langit, iniwan niya po ang banal na espiritu upang maging gabay po natin. Yun po ang ating makakasama sa ating buhay at siya po yung tutulong sa atin, mag-empower sa atin dun sa mga bagay na tayo ay nahihirapan at siya rin po ang magpapaliwanag sa atin kung ano nga ba ang kahulugan ng mga salita ng Diyos kapag po tayo ay nagbabasa ng Bible. Kaya nga po kapag po tayo ay nagbabasa ng Bible, hinihingi po natin yung guidance ng Holy Spirit, yung karunungan po upang maunawaan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng bawat salita na nababasa po natin sa Bible. And the Holy Spirit is also giving us gift
po na magagamit natin para sa ating mga ministry. Tulad po ng speaking in tongue, prophecy, gift of healing, gift of administration, at iba't iba pa pong mga gifts na meron ang Holy Spirit. So, siya po yung nag-empower sa atin para po magampanan natin yung misyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Minsan makikita natin may mga tao na hirap silang magsalita sa harap ng maraming tao. But when the Holy Spirit came to them at sila ay in-empower, sila po ay nagiging bold sila sa paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Yes po, the Holy Spirit will empower us at kung dati ikaw ay utal-utal sa pagsasalita, when the Holy Spirit empower you, magiging maayos ang iyong pagsasalita. Kung ang Biblia na dati mong binabasa ay hindi mo maunawaan, the Holy Spirit will help you to understand. I-reveal niya yung mga bagay na makalangit tungkol sa ating Panginoong Hesukristo at ilalapit ka niya kay Jesus Christ. So, lahat ng bagay na ginagawa ng Holy Spirit is drawing us palapit sa ating Panginoong Hesukristo. So, if we are intimate to the Holy Spirit and then we are intimate sa ating Panginoong Hesukristo. So, He will empower you, He will remind you everything na kailangan nating matutunan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo at He will help us na makaiwas doon sa mga kasalanan na narito sa mundong ito. So sabi nga, the Holy Spirit will come to us when we surrender kay Jesus Christ, inaccept natin siya, nagrepent tayo sa ating Panginoong Hesukristo, tinanggap natin na tayo ay makasalanan, and then inaccept natin siya as Lord and Savior, and here comes the Holy Spirit na mananahan sa ating puso at siya ang tutulong sa atin. And then, after that, we need to surrender our life to the Holy Spirit. Yung will natin, kailangan i-align natin doon sa will ng ating Panginoon for us to be able na marinig natin ang sinasabi ng Holy Spirit. Kailangan na i-surrender natin ang ating sarili, yung flesh natin, i-surrender natin sa Holy Spirit para ma-crucified yung ating flesh. Kasi kung hindi tayo susunod or mag-o-obey sa Holy Spirit, hindi po tayo magtra-transform into a real Christian, into a person na ninanais ni Jesus Christ na maging tayo. So, we need to surrender everything sa kagustuhan ng ating Panginoon. And magagawa lamang natin yan kapag po tayo ay sumunod sa mga sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Kaya kaibiganin natin ang banal na Espiritu dahil ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin upang tayo ay matransform into someone na nais ng ating Panginoong Yesus na maging tayo. At siya ang tutulong sa atin na maiwasan ang mga kasalanan at magawa yung mga pinapagawa ng ating Panginoon, yung mga mission po natin sa mundong ito. God bless everyone.